meron nun, ganyan din, parang influencer, tapos mga nagso-socialize na sila. Hingi kaming suggestion, no? Paglapit namin, tumalikod. Ha? Parang alam mo yung pag pinapag-recite sa klase, tapos yung parang biglang bumabaling ng tingin, parang wala ka narinig kunyari. Wala, lang, ipa-power through mo lang eh. Tapos chinap mo, no? Sa leeg. Paano kung ganon, yung hindi nagpa-participate, kaso doon nyo kumukuha yung doon kayo kumukuha ng topic para mabuhay. So, saan siya nanggagaling pag patay yung audience? As much as possible, iniiwasan namin yung ganong situation. So, nagsa-start yung show lagi na merong audience warm-up. Parang ma-prime mo na yung audience. Magsasuggest kayo Kailangan mag-suggest. Kundi wala mangyayari. Pero pag wala talaga, nanggagaling na lang din. Parang yung pinaka parang meron at meron naman kung i-insist mo. Maaring hindi magandang suggestion, pero parang sige na, ito. I-work na lang natin. Diba? Pero kahit pa paano naman kasi magpo-focus ka dun sa nakikinig eh. Oo, exactly. Yun din yung namin, parang kung let's say in a crowd of 200 at meron lang 10 na nakikinig, dun ka sa 10 mag-perform. Kumbaga, ibigay mo yung lahat dun sa 10. Kasi wala yung 190 na yun, decided na sila na hindi ako interesado. So, bakit anong point kumbaga? Which is sila yung HR. Losing battle. As long as parang masaya yung kumuha sa'yo, yung boss nila, di ba? Parang pero yun, minsan ganun din yung nakukuha natin, James, pagka yung dahil nga sila yung kumuha sa atin, alam nila kung ano yung kapasidad natin. Minsan pag hindi gumagana yung show, ang nangyayari, sila yung nagsasabi na, ang galing mo. Kahit na pakiramdam mo, hindi. Pero naiintindihan kasi nila kasi fan sila kaya nila kinuha. Yes. So parang ang nagiging baduy doon, yung mismong audience, sila hindi. Doon lang naman ako na gigilty minsan na parang, pasensya ka na, hindi ko na ibigay yung parang nakita mo sa akin dati. Parang nasa sarili mo na napahiya ko siya ng konti. Ayoko rin siyang tingnan sa mata eh. Kasi pag nakikita mo, nagpe-perform ka sa stage, tapos hindi tumatawa yung tao. Yung kumuha sa'yo, unti-unti nagpe-fade sa darkness eh. Pero paano yung pag, kunyari, corporate to stand-up usually? Kasi ang importante yung context eh. Diba? Kunyari, let's say, event na nagkukwento tungkol sa insurance, ganun. Tapos biglang papasukan ng stand-up. Kailangan yung... Meron talagang kailangan kang yung uumpisahan mo ng sure na beat na mabilisan lang. Parang ihuhook mo lang sila. Kailangan mo sila na ma-establish mo nakakatawa ka kagad sa umpisa. Kaya ang ginagawa namin, at the very least, na pwede naming gawin para makontrol namin yung crowd is wag kaming ilagay sa dinner time. Kayo ba nilalagay kayo sa dinner time? Bawal din. Bawal, dinner, pati yung parang audience registration, o yung pagpauwi na. Kasi parang... Raffle. Yung mga ganun, raffle. Kasi parang wala yung attention dun sa... yun kailangan namin yung audience eh. Hindi may parang acoustic na di tayo DJ. Background music, hindi. Kailangan natin ng tao. Yun yung nagiging problema ng ibang organizer na akala nila pare-parehas lang ng ginagawa yung mga entertainer. Parang katulad nito, kung nanonood po kayo ng ganyan, wag nyo pong ilalagay ang stand-up comedy o ang comedy sa saktong-saktong kumukuha ng pagkain sa buffet. Nakatayo walang tao dun sa nakakainis yung pag ganun. Parang kumakausap sa pader eh. Sobrang parang sayang lang din yung pinunta mo doon kung hindi yung tamang moment yung madadatnan mo, di ba? Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with VinFast.